Praise be to God. Nakukumbinsi na nga ako, kaya gusto kong tumakbo sa Mr. Alam nyo, may nabasa ako sa may napanood ako sa YouTube. Ang nakalagay po doon, hindi ka bibigyan ng mga taong gusto mo sa buhay. Siyempre tayo, mga gusto nating tao sa buhay, mababait, mabubuti, at talagang makakatulong sa atin. Pero hindi ganun eh. Doon sa napanood ko, ang ibibigay sa iyo ay mga taong pwedeng tulungan ka. May mga tao din na sasaktan ka. May mga tao na talagang mai-stress ka. May mga taong mapapalakas ka. Iba-iba. Ang iaalaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga tao sa ating buhay, yung mga taong magagamit ng Lord para maging matatag, matibay tayo sa buhay na ito. Hanggang sa matupad ang magandang plano ng Diyos. Lalo pa na tayo po ay mayroong misyon. Pakitanaw nga ang katabi mo, ano ba ang misyon mo sa buhay? Maganda, meron po tayong misyon sa buhay. Kasi nakasalalay sa misyon natin sa buhay ang proteksyon at probisyon ng Diyos. Kapag ang misyon mo ay nakalinya doon sa kalooban ng Diyos, siguradong sigurado may proteksyon ka at siguradong sigurado may provision ka. At ano mangyari, matutupad at matutupad ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kahit pa maraming mga kontrabida, kahit pa marami pang mga tao na hindi makaunawa sa iyo, sigurado yan, wag ka lang titingin sa kahinaan ng tao. Lagi kang titingin sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang ating pong mensahe ay pinamagatan nating matatag anuman ang kalagayan. Sa ngayon, ano po ba ang kalagayan nyo ngayon? Kayo ba ay dumadaan sa kalagayan na para bang nasusubukan ang iyong tibay? Na dumadating ka ba sa punto sa pinagdadaanan mo ngayon na para bang ikaw ay nasisiraan na ng loob? Hindi ng isip nasisiraan ng loob na para bang gusto mo nang sumuko. Kapatid, wag, hindi aksidente. Ngayong hapon ay maririnig mo ang mensaheng ito sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos at sinasabi niya sa iyo, kasama ka niya, tutulungan ka niya, at magtatagumpay ka. Tayo po tayong lahat. Ito po ay nasa Filipos chapter 4 verse 13. Basahin na po natin. Ready, go. Isa pa. Salamat po, O Diyos. Lagi ka naming kasama at pwede naming matanggap ang tulong mo sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Tulong na talagang kailangan namin araw-araw upang makayanan naming maging matatag sa anumang kalagayan. Panginoon, salamat po. Sa hapong ito, mangusap ka sa amin sa tulong ng banal na Espiritu. At kung paano naging matatag si Pablo, tulungan mo rin kaming maging matatag hanggang sa muli mong pagbabalik. Kalooban mo, O Diyos, na walang makapagpahina sa amin ng sinuman at anuman. Salamat po sa mga taong ginagamit mo. Sila man din ay mabait o hindi, matulungin o hindi, at talagang iba't ibang pag-uugali ng iba't ibang taong dinala mo sa aming buhay. Sila ay pinadala mo, O Diyos, upang kami matulungang maging matatag.
Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Sino po sa inyo ang nakasakay na sa barko? Ayan. Sino naman ang nakasakay na sa eroplano? Praise be to God. Napakahalaga po, pag sumasakay po tayo sa barko o sumasakay tayo sa eroplano, ay matatag yung eroplano at saka yung barko. Kung alam mong sasakay ka sa barko at eroplano at malaman mong hindi matatag o matibay, sasakay ka ba? Bakit? Malamang sa malamang, delikado at hindi makakarating sa pupuntahan. Alam nyo ba ng July 23, ayan po, nabalitaan nyo ba? Buwan ng July 23, ang MV Aya Express ferry ay lumubog sa Laguna de Bay, Philippines. At ang namatay ay ilan? 26 people. The ferry was overloaded. At naglalakbay sila sa na mayroong malakas na hangin. Ang nangyari, dahil ang malakas na hangin, medyo yung itong ferry na to gumanon. Lahat ng tao, anong mangyayari? Pag gumanon, ikaw nandudong ka, gumanon yung ferry. Lahat kayo pupunta sa gilid. At lahat pumunta sa gilid, overload, ano nangyari? Nawala ang balance. Nawala ang tamang weight at balance. Ang nangyari, dahil sa strong wind, nag-cause ang passenger to panic and rush to one side of the boat. At ang barko na to ay tumabingi at lubusan ng bumagsak. So anong ibig sabihin? Kapag ang eroplano at ang barko ay overloaded, delikado, mapapahamak, hindi magiging matatag. Sa buhay na to, kailangan matuto tayong tinatawag na travel light. Sabihin nyo nga, travel light. Ano ang ibig sabihin ng travel light? Kailangan matutunan nating lumakbay sa mundong ito para maging matatag ang ating lakbayin na wala tayong overload na dala-dala. Dahil pag ikaw nagpatuloy na marami kang dala-dala, mapipigilan ang iyong maayos na paglalakbay. Sa tingin nyo, ano ang nagpapa-overload sa tao kung bakit minsan natatagalan siyang makarating doon sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga ginugustong barating sa buhay? Kasalanan, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos ng kasalanan, hindi dahil masasaktan siya. Ayaw ng Diyos ng kasalanan dahil mapipigilan tayo nito na makapaglakbay ng magaang at maayos. Ano pa? Mga past. Tayo ba ay namumuhay pa sa mga nakaraan? Or hindi lang yon? Baka tayo ay hanggang ngayon may dala-dala tayong mga kasamaan ng loob. Pakisabi nga sa katabi mo, mahal kita. Alam nyo, napakasarap mabuhay ng walang katampuhan. Naniniwala ba kayo doon? Napakagaang ng pakiramdam ng walang kagalit. Ang tanong, madali ba yon? Hindi madali yon. Lalo pag nakikita mo makakasalubong mo siya,
Naku po, baka gusto mong kumulo agad ang iyong dugo. Lalo na kapag ang taong ito ay may atraso sa iyo. Lalo na kung alam mong ikaw ang tama. Masarap mabuhay ng walang kagalit, katampuhan, at walang kasamaan ng loob. Kaya lang hindi po madali po yun. Hindi natin kaya yon, alam nyo ba? Makakaya lang natin yon sa tulong ng Diyos na buhay. Pag hindi mo kaya, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po kaya, tulungan mo ako. Kaya ang sabi doon sa ating binasa, kaya kong harapin ang anumang kalagayan sa pamamagitan ng tulong. Kailangan may tulong ang Panginoon. Ngayon ang tanong, ano ang sikreto ni Pablo? Bakit siya matatag? Eto, tingnan nyo kung saan siya nakatingin. Mahalaga kung saan ka nakatingin para maging matatag. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4, 16, 18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Wow, ang ganda, no? Hindi siya nasisiraan ng loob, hindi siya nadidiscourage siya, nadidismaya, pero hindi siya nadadaig. Na hindi maiiwasan niya, ma-disappoint, ma-discourage, pero hindi tayo madadaig. Ang sabi niya diyan, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. So mahalaga pala, lumalakas yung espiritu natin. Di ba 3 yung sangkap ng katawan natin? Ilan po yung sangkap natin? Katawan, kaluluwa, at espiritu. Kapag ang palagi mo lang kinakain ay kanin at ulam, siyempre lalakas ang iyong katawan. Pero pag hindi mo pinapakain ng iyong espiritu, pwedeng malakas ang iyong katawan, pero mahina ang iyong espiritu at kaluluwa. Kaya ang sabi dito ni Pablo, kahit humihina yung kanyang katawan, pero patuloy namang lumalakas yung espiritu. Kaya nga narinig niyo ba yung tinatawag na fighting spirit? Ang lakas ng fighting spirit niyan. Narinig niyo na ba yon? Bakit nasabi yung lakas ng fighting spirit? Kasi talo na, lumalaban pa. Di ba diyan sumikat ang Anong basketball team nyo? Sumikat diyan. O, alam nyo, no? Talo na ang Hinebra, pero laking gulat, nananalo pa. Bakit nananalo? Kasi malakas ang fighting spirit. Kaya, mga kapatid, napakahalaga, malakas ang espiritu natin. Paano lalakas ang espiritu natin? Dapat kumain ka ng maraming cheeseburger. Ayan. Ito, talaga to? Sabihin ko na po sa inyo, 2 po ang pagkain ng tao. Ang tao, sa totoo lang po, spiritual. He is more than spiritual than physical. Ito pong physical natin na to, lalagyan lang po natin to. Alam nyo, dati, pogi-pogi ko talaga nung araw. Tingnan nyo yung mga katabi nyong lalaki. Sabihin mo sa kanya, pogi mo pa rin. May in love ba naman sa akin si Cynthia kung... Ginawa ko ng lahat para mamanatili ang kapugian. Kaya lang, 61 na ako eh. Kahit anong gawin natin, talagang magkakagatla tayo. Itong katawan natin, babalik at babalik talaga to sa alabok. Ngayon, ba't ko ito nababanggit? Ang totoong tayo, hindi ito. Lalagyan lang natin to. Ang totoong tayo, yung nandiyan sa loob, yung nagsasalita. Halimbawa, lagi ko itong ginagamit. Alin ang totoong Coke? Yung lalagyan o yung nasa loob?
Ngayon, pag nilagay ko yung Coke sa baso, nasaan na yung Coke? Yung bote, lalagyan lang yon. Dahil ang totoong Coke, nasa baso. At tulad nito, may ininom na lotion si Brother Joshua. Halos wala ng laman. Hindi na ngayon yung lotion ang talagang inumin. Nasa loob na ng katawan niya. Tayo mga kapatid, ang pinapakain natin, dalawa. Kahit huwag nyo itong kakalimutan para magkaroon tayo ng fighting spirit. Nung prayer meeting, meron po kaming manta. Ayan. Ang manta sa prayer meet sa 21 days. Alam nyo kaya kami tumagal ng 21 days? Tuturo namin sa inyo ngayon. 3 word na fight. Okay, mga nag-21 days. Tuturo natin sa kanila, ha? Oh, ready kayo? 1, 2, 3. Ayan, teka, medyo kulang pa sa power. Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. Yan. Okay, narinig nyo na. Okay, susubukan namin ituro sa inyo. Sabay-sabay kayo, ha? 1, 2, 3. Fight, fight, fight! Oh, napanood ko yan sa isang Korean novela. Sa Baker. Talagang ang hirap ng sitwasyon. Napakabigat ng sitwasyon. Pero ang nagpatatag sa kanya, yung isinisigaw niya, fight, fight, fight! Mga kapatid, imposible kang matalo. Kasama mo ang Diyos na buhay, na lumikha ng langit at lupa. At kapag kakampi mo ang Diyos, hindi ka matatalo. Kapag kakampi mo ang Diyos, mawala na sa iyo ang lahat, wag lang ang Diyos na buhay. Hindi ka pa rin matatalo. Oh, meron pong isa dito. Alam nyo ba? May kwento po nangyari. Lahat sumuko na. Lahat. Meron na lang isa dito, hindi sumusuko. Fight, fight, fight! Maaring sa pamilya mo, sumusuko na sa gitna ng problema. Isa ka na lang ang lumalaban. At kapag ikaw ang lumalaban, nahahawa silang lumaban pa rin. Pero pag ang lahat ay sumuko na, kawawa. Kawawa ang pamilya. Maaaring ikaw na lang ang lumalaban. Kasusuko. Meron po dito, sa loob ng ilang araw, hindi na namin nakita ang araw at mga bituin. At tuloy-tuloy pa rin ang bagyo. Sabihin nyo, bagyo. Ayan. Literal na bagyo yan, pero pwede rin niyang maging spiritual na bagyo. Hanggang sa nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Ang sabi ni Pablo, nasa gitna sila ng laot at sila'y binabagyo, binabayo, at ilang araw ayaw tumigil ang bagyo hanggang mawalan na silang pag-asang makakaligtas. Ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao. Alam nyo, mga tao, pag talagang desperado na, nakakita na ba kayo o naranasan nyo na bang hindi makakain? Dahil sa tindi ng problema? Palagi ka ng tulala. Wala kang gana kahit litsyong manok, kahit murkon. Wala kang panlasa. Bakit? Kasi nadadaig ka ng bigat ng sitwasyon. Ngayon, ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao. Kaya sinabi ni Pablo sa kanila, kung nakinig lang kayo sa akin na hindi sana nangyari sa atin ng mga kahirapan at mga kapinsalaang ito. Pero ngayon, ayan, hinihiling ko sa inyo na lakasan ninyo ang inyong loob dahil walang mamamatay, walang mapapahamak. Buong-buo yung ni Pablo, yung kanyang pananalita. Maaaring may pinaghuhugutan siya. At alamin natin kung ano. Laksan ninyo ang loob dahil walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira sapagkat kagabi nagpakita sa akin ng isang anghel, ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang humanap. Kaya meron siyang misyon, kaya hindi siya mawawalan ng proteksyon.
at ng probisyon. Kapag ikaw ay may misyon na nakalinya sa kalooban ng Diyos, hindi ka mawawalan ng proteksyon, hindi ka mauubusan ng probisyon. Ang sabi diyan, dapat kang humarap sa emperador sa Roma. At sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, maliligtas ang pamilya mo dahil sa iyo. Alam nyo, meron pa nga isang kumpanya eh. Hindi lumulubog yung kumpanya na yon dahil sa mananampalataya na yon. At ito, hindi sila mapapahamak, hindi sila mamamatay dahil kay Pablo. Kaya mga kaibigan, huwag na kayong matakot dahil nananalig ako sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa akin. Lumakas ang kanilang loob at kumain silang lahat. 276 silang lahat na sakay ng barkong iyon. At ano nga nangyari? Naligtas po silang lahat at walang napahamak dahil sa pananampalataya ni Pablo. Kapatid, hindi problema ang makakasira sa iyo. Kung hindi, yung kalagayan ng espiritu mo kung mahina o malakas. Meron ka bang fighting spirit? Malakas ba ang iyong espiritu? Malakas ba ang iyong espiritual? Kapag malakas ang iyong espiritual, pwedeng mawala sa iyo ang lahat. Pwedeng mangyari sa iyo mabibigat na problema, pero hindi ka tutumba. Sapagkat alam na alam mo, kasama mo ang Diyos na buhay at hindi ka niya iiwan at pababayaan. Yun nangyari kay Brother Cedric, hindi madali yun. Yung anak niya na na-dengue, pang ilang anak niyo yun, Brother Cedric? Nag-iisang anak! Spoiled ba yan, Brother Cedric? Super spoiled. Hindi siya papayag na madapuan to ng lamok, ng langaw, ng surot. Mamamatay ang mga lamok at langaw. Huwag magkakamaling dadapo ang langaw. Mahal na mahal at napakalaking pagsubok sa pananampalataya na madengge yung kanyang anak. Nakakatakot ang dengue. Meron po tayong kapatiran sa Pulo. Yung bunso nilang anak, mahal na mahal nila. Talagang hindi nakaligtas po sa dengue. Pero alam nyo, matibay po yung pananalig ni Brother Cedric. Tumawag siya sa Panginoon, nanalangin siya at naligtas yung kanyang anak at hindi na kailangang, na-hospital pa ba yun? Hindi na na-hospital at gumaling, pinagaling ng ating Panginoon. Kapatid, yun nangyari, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians, hindi siya nasisiraan ng loob. Ano ba ang sikreto para hindi ka masiraan ng loob? Ang sikreto, ito po. Ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Kapag may problema ka, huwag mong i-focus yung paningin mo doon sa mga nakikita mo. Ang laki ng problema, ang laki ng sitwasyon, ang laki ng pangangailangan. Pag yan ang tiningnan mo, talagang masisiraan ka ng loob. Lalo na kung imposible yung sitwasyon pinagdadaanan mo, masisiraan ka. Kasi ang lagi mong makikita yung magagawa mo. Hindi mo magagawang lagpasan yun sa sarili mo lang. Kaya nga, ang sabi dito ni Pablo, ang aming paningin ay hindi nakatuon sa mga bagay na nakikita. Kinakailangan, habang dumadaan ka sa bagyo ng buhay, kinakailangan hindi mawawala ang paningin mo sa kapangyarihan at pag-ibig sa iyo ng Diyos na buhay. Lagi mong aalalahanin ang krus ng Panginoon, ng pagpapatunay na ikaw ay mahal ng Diyos na buhay. Hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kaya kapatid,
nagtatagumpay si Pablo kasi siya ay nakatingin lagi sa magagawa ng Diyos. Ngayon, ang sabi doon sa barko na kanyang sinasakyan at lulubog, ito po kaya malakas ang espiritu niya, pakinggan nyo, kaya malakas ang espiritu ni Pablo, lakasan ninyo ang inyong loob. Ang barko lang ang masisira, sapagkat kagabi, nagpakita sa akin ng isang anghel, ipinadala siya ng Diyos na nagmamay-ari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sinabi niya. Sabihin niyo, sinabi niya. Ito po yung pinakasikreto para lumakas po yung ating espiritu. Kailangan palagi po tayong nakakarinig ng sinabi ng Diyos. Alam niyo, na-bless po ako doon sa siner ni Pastora. Ang sabi niya, kapag nagbabasa daw tayo ng Bible, pala daw tayong hinihingahan ng buhay ng Diyos. Habang nagbabasa ka ng mga salita ng Panginoon, hinihingahan ka ng buhay ng Diyos. Kaya ka lumalakas. Di ba ang tao nilikha sa wangis ng Diyos? At siya ay, nung nilikha ng Diyos ang tao sa wangis niya, wala pang buhay. Wala pang lakas, hindi pa siya gumagalaw. Nagkaroon lang siya ng buhay, nagkaroon lang siya ng paggalaw nung siya ay hiningahan. Kaya mga kapatid, imposibleng maging matatag sa mundong ito na punong-puno ng pagsubok kung hindi po tayo hihingahan ng Diyos, kung hindi po tayo makakapagbasa ng Bible, ng salitan. Alisin mo ang isda sa tubig, anong mangyayari? Alisin mo ang puno sa lupa, anong mangyayari? Alisin mo ang tao sa salita ng Diyos, anong mangyayari? Unti-unti, actually patay pag walang salita ng Diyos. Ang taong walang salita ng Diyos, patay sa paningin ng Panginoon. Kaya huwag tayong papayag na habang tumatagal, hindi po tayo nahihingahan. Lalo po ngayon, sa panahon natin ngayon, ang bibigat po ng mga pagsubok na nangyayari sa mundo. Yung mga hindi pa nangyayari. Katulad sa Saudi, wala silang drainage, drainage system. Hindi sila naglalagay ng drainage system doon. Bakit? Hindi naman naulan doon, hindi nagbabaha doon. Kaya hindi sila naglagay ng kanal. Pero laking gulat, biglang lumubog sa baha ang Saudi Arabia. Isipin nyo, hindi nangyayari yun, Marami pong nagaganap ngayon na hindi nagaganap noon. Mga pagsubok na talagang walang katulad. At meron pang ang darating, matinding taghirap doon sa buong mundo. Sanay na ba kayong kumain ng isang beses lang isang araw? Naku, magsanay-sanay na kayo. Dahil habang tumatagal, tataas ang bilihin. Nabasa nyo ba yung kalagayan ng bigas natin? O anong balita sa bigas? Lahat na ng subdivision, nababalitaan nyo ba? Katulad dyan sa magtatayo pala ng SM, dyan sa may papuntang Lancaster. Di ba, yan? Parang bukirin yan. Lahat halos ng mga subdivision na dating bukirin. Dapat wala tayong problema sa bigas Wala rin tayong dapat problema sa gulay. Kaya lang, nagkakabentahan na po ngayon. Ginagawa ng mall, ginagawa ng subdivision. At ano ang mangyayari niyan? Magkakaroon tayo ng problema sa bigas. Hindi na tayo pwedeng hindi mag-angkat ng bigas. Magkano ng 1 kilong bigas ngayon? Yung masarap. Pinakamababa. 50 pesos! Sino ba dito nakaabot na ang bigas 20? O yun, si Brother Jerry. Parang hindi ko pa inabot yun, Brother Jerry. 28, masarap na yan, di ba? Ngayon, 50 pesos. Di pa kasarapan.
O panahon pa ng presidente, di ba? Para sa para sa mahirap. Kaya talagang ano inabot mo, Kapitan? Kaerap, parang, kasi ang inabot ko, 50 na sobra. Hindi. Inabot ko talaga yung salop-salop pa. Actually, nung araw, hindi naman kilo-kilo Salop-salop ang bentahan noon. Eto, maniniwala ba kayo? Hindi ko pa to confirm Nasagap ko lang to Pati asin, inaangkat na rin ang asin. Ang asin dati hinihingi lang yan Sa Long Beach Ngayon, kita nyo yung asinan sa Long Beach. Wala na. Kaya mga kapatid, kami si Mama Cynthia, 1 taon nang hindi nagra-rice yan. 2 years na. Paano mo nagawa yun, di ba? Kaya nga, ginagaya na rin nila Brother Jaymar, Ate Angelo, no rice. Hindi ba? Sanay ba kayo mag-no rice? Ito, ewan ko kung maniniwala kayo Di ba namigay ng bigas nung panahon ni, nung kailan lang? Bigas, sa Montano, kaban-kaban. Sabi, 5 kilo daw yon. Nung tinimbang ko, 4 na kilo pala. Maniniwala ba kayo? 4 yung, 4 yung natanggap namin. 4. Isa pa lang ang nababawas. Oo. Yung 3. Ayun, aamagin pa yata. Mga kapatid, ba't ko ito nababanggit? Mas mahalaga yung kumakain yung spiritual natin. Huwag na huwag kayong papayag, lilipas ang isang araw na hindi nyo pinapakain ang inyong mga spiritual, ang inyong mga espiritu. Kasi alam nyo ba, sabi ng Panginoon, ito, ang Panginoon nagsabi sa Hebrews sinabi niya, minsan pa yayanigin ko ang langit at lupa. Siya mismo magyayanig Siya, ang Diyos mismo ang magyayanig. Bakit? Para malaman na ng Panginoon kung sino talaga yung may mga matitibay, matatatag na pananampalataya sa Diyos na buhay. Yayanigin niya talaga. Yayanigin niya ang Protestant, ang Catholic, ang born again, ang Iglesia, ang Jehovah, lahat yayanigin niya sa buong mundo. At pansinin niyo, sabi sa Bible, judgment starts. Alam niyo kung saan magsisimula ang judgment? Hindi sa kapitbahay mo, hindi din dito sa unang yayanigin at unang dadaan sa judgment, ang simbahan ng Diyos. Bakit? Kasi sa simbahan ng Diyos, ay doon talaga gustong makakita ng Panginoon ng matitibay. Kaya, mga kapatid, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating sabi, huwag nyo kakaligtaan ng Sunday. Kasi yung Sunday ginagamit ng Panginoon para tumibay tayo. Sa huling araw, marami ang bibigay. Ang tibay ng pananampalataya, hindi yung masipag ka sa church. Uy, pastor, lagi ako na sa church, Ang tibay ng pananampalataya, hindi yung malaki ka magbigay. Maganda yun, nakakatuwa yun, nakakatulong yun. Pero gusto na sabihin ng ang tibay ng pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos na buhay. Di ba ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig at nagsasalita, nakikinig at gumagawa ay maitutulad sa taong matalino na nagtayo ng bahay sa bato. Umulan at bumagyo at malakas na hangin na natiling nakatayo ang bahay na yon sa bato. Pero ang mga taong nakikinig, subalit hindi na isasagawa,
ay maitutulad sa taong nagtayo ng bahay sa buhangin. Umulan at bumagyo, simbolan ng mga problema, ang bahay na tumba at lubusang nawasak. Bakit ito sinasabi ng Panginoon? Ang gustong bigyan ng paalala ng Panginoon ay ang mga anak niyang nasa simbahan. Katulad nito, siguradong darating, mga kapatid, ang pagyayanig. Babantayan natin yung tibay ng ating pananampalataya. Pero nangako ang Diyos, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Sisiguraduhin ng Diyos ang pagsubok na darating sa atin, yung kayang-kaya ng ating pananampalataya. At habang wala pa itong pagyayanig, kailangan maging matibay po ang ating pananampalataya. Sino po dito ang may Bible? Taas ang kamay. Ayan. Lahat po tayo ay kinakailangang nagbabasa ng Bible. Ngayon, ang sabi ni Pablo dito, kaya siya naging matatag, siya na lang ang di sumusuko. Lahat hindi na kumakain. Lahat bumibigay na. Siya na lang ang matibay. At siya ang nag-encourage. Bakit? Kasi si Pablo lang ang nakapag-quiet time kagabi. Isipin nyo the night before, nakuha pa ni Pablong magdasal, magbasa, magbulay-bulay. Kaya nung dumating ang bagyo na yon, matatag at matibay siya. Kapatid, kapag palagi kang nagbabasa ng Bible, nakakapondo ka ng lakas. At pagdating ng bagyo, magugulat ka, hindi ka natataranta. Parang alam na alam mo yung gagawin mo. At sigurado ka, malalagpasan mo yung problema. Alam nyo, wala namang problema talagang nananatili Dumadaan lang yan. Ang pinagdadaanan natin ngayon, hindi mananatili yan. Halimbawa, problema mo ngayon, wala masyadong pera, hindi ka palaging walang pera, lalagpas din yan. Darating din yung time, dadami din ang pera mo. Sabi mo sa katabi mo, totoo yun. Ayan. Hindi palaging aawayin ka. Ito hindi palaging aawayin ka ng umaaway sa'yo. Darating ang time, babatiin ka rin niya. Yung kapitbahay namin, sa labas, hirap ako dating maglabas ng sasakyan. Hindi ako makaatras ng maayos, hindi ako makalabas ng garahe, dahil yung malaking yan truck, doon ipinaparada sa tapat ng aming gate. Aba, kung maiba-iba yun, hoy! Pira ka! Pero, dahil sa pagbabasa ng Bible, mabibigyan ka ng mga idea kung paanong gagawin. Ngayon lumabas ako, nagtagpo yung mata namin. Alam niyang ginawa ko? Sa halip na, hoy! Nakakalalaki ka! Hindi. Alam niyo ginawa ko? Nginitian ko. Lalaki. Noong una nagtaka siya. Parang tingin sa akin baliw Pero pinagpe-pray ko siya. Isang araw nakita na naman kami. Hirap na naman ako lumabas. Nagkatagpo na naman yung mata namin. Nginitian ko na naman. Eto na. Ngumiti na pabalik. Talunin mo ang masama ng mabuti. Wag na wag kang gaganti. Kasi pag gumanti ka, anong mangyayari? Lalo lang tatagal at lalala. Kung siya ganon, ibahin mo yung sarili mo. Kung siya ay itim, puti ka. Kung siya ay gabi, araw ka. Kung siya ay dilim, liwanag ka. Kung siya ay galit, pag-ibig ka. Alam niyo, ngumiti pabalik? Eto na, nung ngumiti pabalik, nilapitan ko na. Kwentuhan na kami. Kwentuhan na kaming walang humpay. Kinabukasan, di na siya nag-park yung malaking truck niya sa harapan ng gate namin na wala ang problema ko. Hindi. Nangyari yun 7 years ago.
Hanggang ngayon, di na siya nagpa-park sa amin. At kabatian ko na siya. Kaloy! Uy! Pastor! Naging best friend na kami. Kahit saan kami makita. Oh, Kaloy! Oh, sir! Kaya mga kapatid, ang tatag ng buhay, kinakailangan travel light. Para hindi ka lumubog, siguro di mong nababantayan mo yung puso mo. Walang laman kundi salita ng Diyos. Walang laman kundi pagtitiwala sa Diyos. Kung meron kang kagalit, kung meron kang kasamaan, lapitan mo na agad. Kung patawarin ka o hindi, wala na yun sa'yo. Kung meron kang kasamaan ng loob, ipagkatiwala mo siya sa Panginoon. Huwag mo siyang hihilingin, Lord, mabilaukan siya, Lord. Huwag mong hihilingin na mapahamak siya. Lord, Lord, madapa siya bigla, tumama ulo, Lord. Wag. Lord, panalangin ko na maligtas siya, maranasan niya ang kapayapaan. Malay natin kaya siya nagkakaganoon, may pinagdadaanan din siyang problema. At nagkataong ikaw ang laging nakikita, sa iyo nabubunton. Alam niyo ba, yung mga taong pinagpe-pray mo, kuminsan ginugulo ng diablo. Di ba ang totoo naman? At sino totoong kalaban natin? Ang totoong kalaban natin, hindi laman at dugo. Sabi yan sa Galatians chapter 6. No? Hindi laman at dugo ang kalaban natin. Kahit patayin mo to ngayon, may lalabas na naman panibagong kalaban. Oh, pinatay ko na yung kalaban ko kahapon. Sino na naman tong nanggagalit sa akin? Patayin ko to. Pag pinatay mo to, may lalabas na naman bago. Hindi kasi laman at ginagamit lang sila. Kaya ang Panginoong Hesus, nung nakapako siya sa krus, anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine pinapako siya, wala siyang ginawang masama, at sinasabi sa kanya, kung ikaw magliligtas, iligtas mo yung sarili mo. Para mapatunayan, minaano pa siya, minamak pa siya. Pero anong sinabi niya? Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang totoong alam na alam ng Panginoon, ang nagpapako sa Kanya, ginamit lang ang tao, mga spirit behind. At alam nyo, nangunguna na nagpapako sa Kanya. Alam nyo kung sino mga nangungunang nagpapako? Mga spiritual leaders, mga pariseyo, mga saduseyo, mga spiritual leaders na nabulag at nadaya. Kaya kapatid, mula ngayon, para maging matatag tayo, bantayan mo yung puso mo. Kailangan walang overload to. Ipagkatiwala mo sa Diyos at ang Diyos na ang bahala. Si Pablo, alam na alam niya, may mission siya. Dapat kang humarap, ang sabi. Ibig sabihin nun, may mission si Pablo, nangyayari mga bagyo, pero yung mga bagyo niyon, hindi siya mapipigilang humarap sa Diyos na buhay. May mission sa iyo ang Panginoon. Naniniwala po ba tayo? May plano sa iyo ang Diyos. At hindi mapipigilan to na mawalan ka ng bagong cellphone, mawalan ka ng bahay, mawalan ka ng kung ano-ano. Lahat yan pwedeng mawala. Pero matutupad pa rin yung mission ng Diyos sa buhay mo. Sa isang tournament, laking gulat ang lahat ng taong nanonood sa chess. Kasi yung isang kalaban, isinuko yung reyna. Alam niyo ba sa chess, napakahalaga ng reyna? Pag lumalabang ka ng queenless, 90% talo ka. Pero isinuko niya ang reyna at yung kalaban tuwan-tuwa. Akala nila, tapos na ang laban. Laking gulat ng lahat. Kailangan niyang isuko yon para magkaroon siya ng tiyak na panalo. At saksi ang lahat, nanalo siya. Kapatid, sa oras na ito, para manalo ka at maging matatag ang iyong buhay, ano yung nagpapabigat sa'yo? Ano yung nagbibigay ng overload para hindi maging magaang ang iyong lakbayin sa mundong ito? Tayong lahat ay tumayo.